Nag-family outing nga kami kaya sarado muna ang tindahan ng tinderong mukhang pera. Alright, Kuya Bro nga pala. Hindi magaling pero naniniwalang may mararating kaya tara! Simulan na natin. Eto nga nakaredy na yung mga gamit namin at nagaantay na lang kami ng oras para umalis. Pero habang nagaantay nga ng oras, business as usual pa rin tayo. Nagugupit nga ako ng mga shampoo dito na pang retail. Nagkape na rin ako dito kasi sa resort na nga kami kakain mamaya ng kanin. Maya-maya nga nagsara na kami ng tindahan. Pero bakit kaya ganun no? Kung kailan magsasara o sarado na, dun naman darating yung mga bumibili. Buti nga at maaga kami nagsara kaya kahit may mga humahabol para bumili, nabebentahan pa rin namin nang hindi kami nagagahol sa oras. Iiwan nga namin tong dalawang kuting na to kasi hindi sila pwedeng dalhin sa resort. Meron naman silang pagkain dito tsaka tubig. Yan nga pala yung itsura ng tindahan namin sa labas. Mukhang pangit lang yan pero pangit talaga gar. 1 PM nga bumiyahe na kami papunta ng location. Kami naka-tricycle, kuya ko naman at yung asawa niya nakamotor. Yung ate ko tsaka mga pamangkin ko hahabol na lang mamaya. Hindi nga kami sabay-sabay pupunta na resort dahil mag-aantayan pa sila. Para nga smooth ang biyahe, nagpagasolina muna kami sa gas station na nadaanan namin. After 20 minutes nga nakarating na kami dito sa resort. Sakto hindi naman traffic kaya mabilis lang yung biyahe. Pero bago kami dumiretso ng resort, dumaan muna kami sa opisina nila para nga bayaran yung balance na 3,000 at security deposit na 3,000. Nung nasettle na nga ang payment, inabutan nila kami ng price list na hawak ko. Meron nga palang ref na puno ng snacks at beverages dun sa loob ng villa. Kukuha lang kami ng gusto namin at amin namang babayaran kinabukasan. At eto na nga, nandito na tayo sa Riviera Private Resort. Wala pa itong gate pero pagpasok mo, ito ang unang bubungad sa'yo. Yung kiddie pool nila at adult swimming pool. Astig nga itong swimming pool nila kasi kung anong itsura niya sa picture ay ganun din sa personal. Sa katunayan, mas maganda pa. Standard naman yung lalim ng swimming pool at yung tubig, hindi matapang ang chlorine. Hindi rin ganun kainit kapag nagsiswimming ka dahil nga sa mga nakasabit na anti-UV sunshade net. Yan yung black na net na nakasabit sa ibabaw. Ganito naman kalawak yung area kapag nasa looban ka na at nakaharap ka palabas. Ayos na ayos to kung may mga parlor games kayo na gagawin. Ditong side nakapwesto yung dalawang malalaking kubo nila na tingin ko ay good for 10 to 12 packs. Meron din silang aesthetic na tent dito na may mga chairs and table. Tapos meron silang parang malaking payong na colorful dito at 4 na lamesa at mga upuan. Sobrang goods na goods to kung kayo ay maramihan. Para sa akin, recommended itong resort na to para sa malalaking events tulad ng wedding reception, family reunion, birthday, closing party, despedida, binyag, o kahit na typical family gathering lang tulad ng gagawin namin. Malaki yung floor area nito kaya malabong magkabanggaan kayo. Eto naman yung kitchen area nila. Nasa gilid lang siya ng villa. Nandyan yung mga upuan at lamesa, kitchen sink, electric griller, at syempre, air-conditioned yung villa. Dito naman tayo sa loob. Pagbukas mo ng sliding door, isang malaking villa yan na sobrang spacious at sobrang presko. Aesthetic nga ang datingan dito sa loob kaya mararamdaman mo talagang nasa resort ka. Meron silang dalawang double deck dito na may hagdan sa gitna. May pull-out bed din yan sa ilalim. Ito naman yung pinakasala area nila na may flat screen TV at Netflix. Sa ibang resort kasi na napuntahan namin, walang Netflix. Syempre, may free wifi connection na din yan sa buong resort. Dito naman tayo sa CR nila. Located lang to sa kabilang side ng villa. Malaki nga tong CR na to kaya walang dahilan para hindi ka ma-comfort habang tumata. Gets mo na yon. Tingin ko yung CR na to sing laki lang din ng kwarto ko sa bahay. Diyan ka naman pwedeng magsalamin, mag-toothbrush at maghilamos. Katabi ng CR na yan ay ang shower room. Meron nga silang dalawang shower dyan na available. Paglabas mo nga ng shower room, eto naman yung view. Kakatapos nga lang umulan sa mga oras na yan kaya basa ang buhangin. Meron nga sila ditong buhangin na katulad sa Dolomite Beach. Habang inaantay nga namin yung mga wala pa, naglakad-lakad muna ako dito sa taas ng swimming pool. Gabi pa kasi ako lalangoy niyan pati yung kuya ko. Alas 3 na nga yan at nag-ihaw na si tatay tsaka kuya ko ng chicken barbecue. Uulamin namin yan sa gabi. May dala nga kaming uling dyan pero di nga rin pala magagamit dahil nga may electric griller dito. Dahil nga may camera kaya kunwari nag-iihaw ako. De, joke lang. Kami talaga ng kuya ko ang nag-iihaw sa oras na yan. Maya-maya nga may dumating na naglalako ng scramble. Bumili kami ng pamangkin ko habang wala pang naluluto sa pagkain. Naalala ko nga nung bata kami, may suki kami sa scramble. Kapag bumibili kami, dinadamihan niya yung skim milk ba yun? Yung powder na gatas? Basta, yun. Napansin ko nga dito sa scramble na to na malaki na yung pinagbago kumpara noon. Meron na pala siyang stick o tsaka iba-ibang flavor ng syrup. Sulit na din sa 20 at 30 pesos na presyo. Pagkatapos nga namin bumili, bumalik na kami para mag-ihaw. Wala pala kaming dalang brush kaya pumitas na lang kuya ko ng dahon ng dahon ng kawayan. Maya-maya nga dumating na sila ate ko at mga pamangkin ko. Buti at hindi nga sila inabutan ng ulan sa daan. Nung natapos na nga ako mag-ihaw ng manok, nag-videoke na kami ng mga pamangkin ko dito sa isang kubo. Napansin ko nga na maganda yung quality ng sound ng videoke nila dito kaya kahit boses pala kaka, walang dapat ipag-alala. Para kang kumakanta sa Wish.
Sa wish ko lang. Kinagabihan bago kami kumain, wala pala kaming soft drinks kaya nagyaya ako bumili. Kasama ko nga dyan kuya ko tsaka si Kevin. Pagdating nga sa tindahan, wala silang Coke kaya Royal at Mountain Dew lang yung binili namin. Dahil wala kaming bote kaya sabi ko sa nagtitinda, sige po, pa-deposit na lang. Dapat ganun. Tularan nyo ako. Hindi yung hihiritan nyo yung nagtitinda ng balik ko na lang po yung bote tapos di naman babalik. Buraot kagar. Eto nga, nakabalik na kami ng resort. Malapit lang naman kasi yung tindahan. Pagkabalik nga namin ng resort, tumulong nga ako sa pag-aayos nitong lamesa para sa aming boodle fight. Dahil nga wala kaming nakuhang dahon ng saging, kaya itong plastic na lang ng basurahan ginamit namin. De, joke lang. Plastic ng tube ice yan. Nilinis na lang namin tsaka pinunasan para nga matuloy yung boodle fight in the night. Alright? Fast forward na nga at nagtulong-tulong na kami sa paglalatag ng mga hotdog, kanin, itlog na maalat, fish crackers, yung chicken barbecue na inihaw namin kanina, kaldereta at suka. Hindi nga namin nilagay lahat kasi iniiwasan din namin na magsayang ng sobrang pagkain. Hanggang bukas pa kasi kami dito kaya kailangan i-maximize ang pagkain. Eto na nga itsura ng boodle fight setup namin. Nakakatuwa lang na after 2 years magagawa ulit namin to. 2022 pa kasi nung huli kaming nagganito. Pagkatapos nga ma-setup ng pagkain, ito namang mga soft drinks ang inayos nila. Wala nga kami nabiling Coke kaya Royal at Mountain Dew lang ang nandyan. Alright, eto nga at all set na kaming magpapamilya. Naghanap na kami ng kanya-kanya naming pwesto sa lamesa. Pero syempre bago ang kainan, bilang remembrance na pwede nating balik-balikan, picturean muna. Picture muna. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Doy, tingnan doon. Ako na ba? At yun na nga, kainan na. Alam nyo ba nung gabi na yan, habang kumakain kami, na-realize ko nga na minsan o madalas masyado tayong busy sa kanya-kanya nating buhay. Sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa pagnenegosyo, o sa pagbabanat ng buto kumita lang ng salapi. Pero ito yung paalala sa akin ng karanasan na to na gusto kong i-share sa inyo. Maghahanap buhay tayo, pero maglalaan pa rin ng oras para sa mga mahal sa buhay. Yung pera nandyan lang yan, pero yung oras hindi na maaaring ibalik kapag ito ay lumipas. Balancing buhay pa rin ang mahalaga. Hindi pwedeng may oras tayo sa isa, tapos wala tayong oras sa isa. May oras tayo para kumita ng pera nang hindi nasasakripisyo yung oras natin na dapat nilalaan para sa pamilya. Kaya kayo dyan don't take your family for granted. Tandaan nyo, pwede kang iwan ng mga tao sa paligid mo pero ang mananatili lang sa tabi mo ay ang pamilya mo. Muli, ito si Kuya Bro. Di magaling pero naniniwalang may mararating kaya hanggang sa uulitin.